Good morning, everyone. Welcome to my channel again. This is our blog, my life after I lost my only child, Ray. Anyway, today is Thursday. It's 9:45. I only have 15 minutes before my client, coming. So, mabilis lang itong kwentuhan natin. But anyway, today is Thursday around 9:45 and the weather is 41 degrees. It's a little chilly, but it's sunny. But anyway, anyway, the reason I was very excited to to blog today because I have another experience. I have a on and off sleep last night because I am taking this paiba-iba nagtatry ako like right now I'm using melatonin, so hopefully mag-work sa akin. Ay nako, ang hirap talaga, but anyway I have chance to sleep naman kahit papano. But the thing is, kaninang madaling araw nagising ako, but I just kept it, nagising ako, hindi na ako natulog. Nagising din naman husband ko, but I don't wanna tell him that I have another dream about my daughter kasi ayoko namang masira yung tulog niya, not until paalis na siya. So I told him na panaginipan ko yun naman ni anak ko, siguro dahil malapit na yung araw nila. It's November 1st, so talagang siguro, I don't know kung nasa mind ko lang or talagang it's happening. Anyway, nakita ko yun, hindi ko siya nakita pero alam ko she's my baby. Kinakausap niya ako and she was trying to explain to me na sinasabi niya nga na talagang kailangan niya nang umalis, talagang kailangan niya na ako iwanan, kaya lang she's worried about me. Yun ba, siguro sa isip ko lang, but I don't know, it's really hard for me to believe now kung ano yung mga nangyayari sa buhay namin. That's why sinishare ko lang naman to sa inyo to, about my journey, my everyday life here in America, kasi it's not easy. So at least I have someone to talk to. Ito, mga kayo, kung nasaan man kayo naroroon, I am trying to share with you my experience na ang pinagdadaanan namin is not easy. It's not all about anything else. It's emotional, like yung nadidrain ka talaga. Magkakaiba tayo ng mga pinagdadaanan, but like I said, this is the worst na ma-experience ng kahit na sino mang tao ngayon sa mundo, na sana wag niyong ma-experience yung na-experience namin right now. It's really, really hard, honestly. It's like every minute of your life is too painful. I cannot explain how painful it is. I'm so glad that I was able to see my daughter, to nabisita niya ako kahit papano. Siya na lang yung bibisita sa akin kasi hindi ko naman siya mabisita. I wish I can visit her every day, pero wala hindi nga ako binigyan ng ganong pagkakataon na gawin ko lahat yung kaya kong, yung magagawa ko. At least kahit na sa imagination fill up naman yung aking sadness and my loneliness, na kahit papano binibisita ako ng anak ko kahit sa panaginip lang, na sana nga, like I said, I have chance to see her, especially ngayong time nila, yung araw nila. So it's not easy, masakit yun para sa akin, para sa amin mga magulang na hindi namin makita yung anak namin, hindi namin siya mabisita like before. Kaya anyway, nagpapasalamat pa rin ako kung sino man yung mga nagsusubscribe sa akin. Comment below kung para pagpakilala kayo, kasi hindi ko rin alam. I don't know how you check your subscriber. Tinatry ko naman, pero like I said, siguro naka-private sila or something, para naman kung meron kayong channel, I can subscribe to sino man yung nagsusubscribe sa akin. So
like I said, thank you so much at thank you so much at sa mga taong hindi pa nag-subscribe, nakakapanood nitong video na to. Please subscribe, like, and share na rin to everyone, and I really, appreciate it. Anyway, so working ako today. I'm going to be very busy today, but it's okay. I'm busy ang utak. So, marami akong kausap. So, ngayon, nagbabago na ako ng mga conversation sa mga clients ko. We rather talk about something else na hindi na connected to what I'm experiencing right now. Nagiging politician na nga ako ngayon kasi it's totally different from my feeling at this time. Anyway, yung mga ganyan naman, na-entertain naman ako, hindi naman ako na-stress. I don't want to stress myself anymore. So, ako, na-entertain na lang ako both Philippines and here kasi inaaral ko nga yung buhay dyan sa atin, what's going on there, para pag sakaling we decided to go home, at least alam namin kung ano nangyayari dyan. Anyway, quiet lang naman kami kasi we're not, we don't want to get involved to any politics or anything what's going on there. Ang purpose namin to go there is we can relax, we can, travel, we can, stop working. Yun lang. At aside from that, I don't care kung ano yung mga problema nila dyan. But I'm hoping na someday na talagang umunlad naman ang ating bansa. I'm looking forward for that. Kasi kawawa naman ang mga tao. Ang hirap din ng bayan na mahirap ka lang kasi para kang hindi nire-respeto sa buong mundo, sa labas ng Pilipinas. But so far, nakikita ko naman na nagiging napapag-usapan na ang Pilipinas in a positive way, positive conversation. So hopefully it will stay like that. So I don't know what exactly, but here in America, medyo complicated dito right now. I don't know what's right and wrong now, but keep going lang kami, like I said, kasi hindi naman sila nakakatulong sa amin, but we're hoping for better, kung sino man yung magiging mamumuno sa buong Amerika at buong mundo. Okay, so dito na lang muna tayo. So I have to get ready kasi padating na yung client ko. Okay, continue ko to later after work. Okay, bye. Hi guys, and dito naman ako. Tapos na akong mag-work today. It's almost, maaga ako natapos ngayon. Almost 3 o'clock na. So anyway, magluluto na lang ako. And then, for our dinner. And then that's it. Tawag dito, na busy naman ako from morning till right now. Kakaalis lang ng client ko. So, happy naman ako today for my clients. Kasi alam nyo, iba talaga yung pagkausap mo yung mga kliyente, depende. Anyway, yung client ko ngayon is okay naman, at saka may isa akong client ngayon na kaedad na kababata ng anak ko. So sila yung syempre masarap yung conversation because she knows my daughter since they were young. Kaya na to kakatawa na marami kaming conversation na maganda, and I cannot believe na pina-follow nyo pala talaga itong aking pagbablog at saka yung sa Facebook ko. So I'm so happy na kahit papano meron naman palang nakikinig kahit papano sa aking mga ginagawa dito sa YouTube. So anyway, natutuwa ako dun sa bata kasi hindi nakakatawa kasi syempre kung nakikita ko siya, parang nakikita ko rin yung anak ko dahil magka-age sila halos, kung may diferensya man mga couple of months lang. So talagang I'm so happy na nakakausap ko tong bata na ito. Shout out to Vina, yan ang kaibigan ng anak ko nung maliliit pa sila, nung usually nagsiservice pa ako sa mami niya. So natatandaan ko noon naglalaro silang mga maliliit pa sila.
She's not even in school noon yung anak ko nung sineservice ko yung mommy niya. Anyway, like I said, today is tapos na ako. So, nakapaglaban na kasi kahapon. Ngayon, I'm not planning to do it. So, bukas, I'm gonna be busy tomorrow. So, wala akong time maglaba kasi iniipon ko pa yung mga colors. So, hindi na muna ako maglalaba ngayon para makapag-video ako kasi bukas until weekend, hindi ako nakakapag-video. So, di ba kahit papano. So, we'll see this weekend. Mukhang maganda naman ang weather. Hopefully, may mapuntahan kami lugar na, makakapag libang-libang. So, for now, ito lang muna. And then, marami pa akong, meron din akong i-edit pa dyan. Naka-ready na. So, talagang busy ako. Lagi akong busy. Ganito ang buhay ko talaga dito. After magluto, pagdating ng husband ko, kain na kami. And then, kung may time pa ako, mag-exercise pa ako. Hopefully, maka-exercise. Tuwing gabi kasi ako, bago matulog ako, nag-yoga, sinwitch ko yung schedule ko. So, during the day, kahit pa paano may walking ako na kahit konti. Yun na lang ginagawa namin para hindi ako gumalaw. So, anyway, like I said, this morning, I can't believe na nakita ko uli yung anak ko sa panaginip. Kahit panaginip lang, kinuwento ko nga dito sa bata she's very happy. At saka nakikita ko siya, she's so much better now. Para bang marami kaming conversation than when she was young. Siyempre gano'n naman yung mga bata, 'di ba? Para bang wala silang confident na bakit nga naman sila makikipag-conversation sa mga parent, di siyempre hindi. But this time is more like mature na sila. Kaya yung bata, marami kaming napapag-usapan. Totoo ako, advice ko sa kanya is mag-enjoy siya. Enjoy lang siya. Mukhang nag-i-enjoy naman yung bata. I'm so glad na, nag-i-enjoy. Kasi nakakalungkot ang batang hindi nag-i-enjoy. Sayang yung panahon kasi you're not going back sa pagkabata, especially sa nangyari sa anak ko. Imagine, I wish, nagawa niya na yung lahat ng gusto niya gawin sa buhay niya. Sana, kaya yung mga batang nakakapanood nito, enjoy lang kayo habang bata kayo. Don't worry about the problem. The problem is always there. Kaya, wala tayong magagawa dyan. Kakambal na yan ng buhay natin, yung problema. At saka, ang problem, pag hindi mo ma-fix, let the problem fix the problem. Ganun lang daw yun. Alam niyo, nakakatuwa kasi ang dami ko nang pinapakinggang podcast, pati yung mga Buddhism, kung ano-ano na yung pinapakinggan ko Pero make sense naman, it's good. Totoo naman yun. Talagang yun yung wisdom talaga. Kaya, it's good. So, marami ring naitutulong sa akin yun. Okay, so thank you so much. Again, thank you sa pag-subscribe, like, and share, please. At maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much and God bless us all. Take care. Bye.